Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ang inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Bebang. Bueno, basahin na natin ang liham ni Aling Bebang. Dear Kuya Peles, araw-araw po kuya ay lagi po akong nakikinig sa inyong programa sa radyo. At tuwing hapon kuya, inaabangan ko yun. Dahil nakasanayan ko na rin kuyang makinig tuwing hapon. At kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo. Ako nga po pala si Bebang, 50 taong gulang at kasalukuyan na nakatira dito sa Tacloban. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Bebang, kung hindi lang sana naghiwalay si Antonio at Emma, sana masaya ang ating apo. Hayaan mo na ang dalawang yan. Pareho nang may pamilya Pero apektado ang ating apo. Anong magagawa natin? Nandyan na yan. Nasaan na kaya ang dado na yun? Sabi ng anak mo may sarili na ring pamilya Papaano kung maisipan na hanapin ni Lala ang kanyang ama? Hindi naman siguro. Nandyan naman si Ima Malay mo, dalaga na siya. Kahit na halimbawang mahanap niya, may sarili na ring pamilya. Buti na lang, hindi sila kasal ni Emma, no? Ganito lang pala ang kahahantungan ng lahat. Nauna naman ang manugag mo na gumawa ng mali. May kinakasama na rin si Emma, hindi ba? Paano hindi rin siya mag-aasawa? Iniwan na nga siya ni Dado. Yan mo na yan. Wala na tayong magagawa. Total, lumaki naman sa poder natin si Lala. May kasama naman tayo. Kapag talagang hindi na natin kaya. Oo, Martin. Kaya lang, naawa ako sa apo natin. Maagang umaalis para magtinda ng ilalako niyang isda. Para may pambaon siya sa school. Oo nga Sana matapos niya kahit high school lang, Bebang. Sana. Kamusta naman yung anak mo? Bakit mo sa akin kukumustahin? Ako ba ang nag-aalaga? Baka ka ako. May balita ka. Kina Inay at Titay. Hindi ko na maasikaso yan. Dahil may mga anak na rin ako. Ikaw kasi. Maganda sanang pinakita mo sa akin nun. Di sana hindi kita hiniwalayan. Hoy, gago! Ako pang sinisisi mo ngayon. Ikaw itong unang ng babae. Tapos ako ngayon ang sinisisi mo. Paano? Naniwala ka naman kaagad na may babae ako sa mga chismis Hoy, na yan. Kung walang chismis, hindi kita tatalakan ng ganito. Tama na yan. Pareho na tayong may kinakasama ngayon. O bakit ka pa nandito? Para kumustahin ang anak mo? O di puntahan mo kina nanay at itay sa Pangasinan. Tignan ko lang
kung hindi ka bubugbugin ni Itay. Namimiss ko lang kasi yung anak ko eh. Kaya nga, puntahan mo siya sa Pangasinan. Alam mo na yun, di ba? Emma, Lola, saan po nakatira ang mga magulang ko? Ang alam ko, Apo, pareho silang nasa Maynila at pareho na rin silang may kinakasama. Mula pa noong maliit ka pa eh. Iniwan ka na sa amin ng mga walang kwenta mong magulang. Pero Lola, sana naman makita ko sila. Ay naku, wag na Apo at masasaktan ka lang. Dahil kung mahal ka nila, eh sana dinadalaw ka nila dito. May mga magulang pala na ganyan. Kaya nilang tiisin ang anak. Apo, nandito naman kami ng lolo mo eh. Inaalagaan ka namin at aalagaan hanggat kaya namin ng lolo mo. Anong sinabi mo? Gustong makita nila ang mga magulang niya? Oo. Ay nako, ito na nga bang sinasabi ko eh. Darating panahon na hahanapin din niyang mga magulang niya. Ay, hindi bali sana. Ang importante, hindi natin inilihim kay Lala ang paghihiwalay ng mga magulang niya. Sa bagay, totoo yung sinabi mo. Hindi bali. Malakas pa naman tayo na mag-aalaga sa kanya. At nakakatulong na rin siya sa atin. Nagtitinda siya ng isda. Maaga siyang pumunta sa pantalan para kumuha ng paninda niyang mga gulay. Naawa na rin ako sa apo natin eh. Nakikiusap na sana makita niya ang mga magulang niya. Ay, hayaan mo na. Mas mabuti pa ang hayop dahil hindi basta-basta iniiwan ng anak. Silang mag-asawa. Lalo na ang tatay niya. Sana humaba pa ang buhay natin para masubaybayan pa natin si Lala. At masaya na ako kahit makatapos man lang siya ng high school. Kung may magagawa lang sana tayo para makatuntong man lang siya ng kolehiyo. Pero wala Pa-extra lang din ako sa trabaho. Hindi ko na rin kaya dahil matanda na ako. O anong masamang hangin ang nagtaboy sa iyo dito? Pagkatapos ng 14 na taon, ngayon ka lang nagpakita. Itay, gusto ko makita ang anak ko. Ha? Pagkatapos ng lahat? Di ba may pamilya ka ng bago? Opo, Itay. Oh, yun naman pala Kinaya mo noon na iwanan ang anak mo dahil sa dado na yon. Itay. O ano ngayon? Nang sinundan mo siya sa Maynila, nalaman mo na may kinakasama pala siya. Sana umuwi ka na dito dahil may anak kang iniwan. Pero anong ginawa mo? Naghanap ka rin ng lalaki mo. Itay. Hindi ka na naawa sa anak mo. Kulang pang 1 taon yan si Lala noong iniwan nyo. Ngayon, 15 taon na siya. Saka mo siya binalikan. Itay, gusto ko lang naman siyang makita. Parang awa niyo na. Gusto kong makita ang anak ko. Mula nung kuya na namulat na ang kanyang pag-iisip, ay hindi na binalikan ng aming anak si Lala dahil
nakaharap na rin pala siya doon sa Manila na lalaking kinasama niya. Pareho sila ng aming manugang na may sarili ng pamilya ngayon. Ngayon kuya, naisipan ng aming anak na umuwi at dinalaw ang aming apo at Anak, ang laki-laki mo na. Nana, anak. Kayo ang aking ina? Oo, anak. Dalaga ka na. Inay, bakit niyo ba ako iniwan? Bakit, inay? Mahabang istorya, anak. Kaya sana, patawarin mo ako, ha? Ang tatay ko, nasaan siya, inay? May pamilya na rin siyang iba, anak. Ha? Ibig niyo yung sabihin, hindi ko na kayo makakasama pa? Hindi na kayo magpakabalikan na dalawa? Hindi na, anak. Tsaka may sarili na rin akong pamilya. May dalawa ka ng kapatid. Sana, inay, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Hindi pwede, anak. Hindi pwede. Inay! Inay, aalis na po ako. Wala ka na bang balak na bumalik dito? Inay, may kinakasama na po akong iba. Sana, wag niyong pabayaan ang apo ninyo, ha? Sana hindi ka na nagpakita dito. Mas lalong nasaktan yung anak mo dahil sa ginawa mo. Inay, nandito naman kayo eh. Kayo na ang bahala sa kanya. At alam ko, hindi niyo siya pababayaan. Sige na po, inay. Aalis na po ako. Hindi ka na ba magpapaalam sa anak mo? Hindi na po. Lalo lamang ako masasaktan. Mga anak ko din masasaktan. Kaya sabihin niyo na lang sa kanya, ha? Mahal na mahal ko siya. Nako. Kung nakinig ka lamang sa akin noon, hindi sana nagkaganito ang buhay mo. Apo, huwag ka nang umiyak. Narinig mo naman siguro, may iba ng pamilya ang nanay mo. Lola, bakit ganon? Nagawa nilang iwanan ako pareho ng mga magulang ko. Apo, andito naman kami ng lolo mo eh. Hindi ka namin pababayaan. Sana man lang, isinama niya si Tay para makita ko siya. May sarili na rin siyang pamilya, Apo eh. Kahit na, Lola, hindi niya ba ako gustong makita? Ako ang una niyang anak, Lola. Ay, Apo ko. Kahit na makita lang sana siya, pareho sila ni Inay na ipinagdamot nilang pagmamahal nila sa akin. Siguro, Apo. Baka maimportanteng inaasikaso ang tatay mo. Kaya hindi sumama sa inay mo. Nagkikita pa pala sila. Ako lang ang pinagkaitan nila ng pagmamahal, Lola. Apo? Opo, Lola. Hindi nila ako mahal. Mula ngayon, wala na rin akong pakialam sa kanila. Wala na, Lola. Apo? Ay, hindi mo masisisi ang apo natin, Bebang. May isip na yan. Masyadong nasaktan ang apo natin. Mas mabuti pa nung maliit pa siya dahil parang baliwala pa sa kanya ang lahat. Pero ngayon na nagkita silang mag-ina, ay nako, nagtampo sa nanay niya. Ikaw ba naman magpapakita ka pagkalipas ng 14 na taon? Siyempre, masakit, hindi ba?
Naunawaan ko naman ang apo natin eh. Nagtanim siya ng galit sa mga magulang niya tuloy. Kasalanan itong lahat ng dado na yun. Kung hindi lang sana niya iniwan si Eva, maayos sana ang buhay nila. Siya no? Biruin mo, sa murang edad ni Lala, nagtitinda siya ng isda sa bahay-bahay para may pambaon lang sa eskwelahan. Kawawa ang apo natin nang dahil sa mga magulang na walang kwenta. Ha? O, anong tawag mo sa kanila? Wala silang kwentang mga magulang. Ngayon ko naramdaman, kuya, na nagtalim na pala ng galit ng bata sa kanyang mga magulang. May kanya-kanya na kasi silang pamilya ngayon. Ay nang malaman nyo ni Lala, tila nagiba yung isip ng bata. Kung dati ay gustong-gustong makita ang kanyang mga magulang, ngayon kuya nabaliktad. Parang kinamumuhay niya sila. Hindi namin inaalis sa kanya, kuya, na kahit anong mangyari, magulang niya pa rin sila. Ano po ba ang dapat namin gawin, kuya, para maalis ang hinanakit ni Lala sa kanyang mga magulang? Sana po, kuya, mapayuhan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Bebang. Alam niyo, Aling Bebang, hindi niyo naman siguro masisisi si Lala. Alam niyo naman ang apo ninyo mula pagkabata. Hindi niya nakita yung mga magulang dahil iniwan na sa inyo. Dahil siguro sa ginawa ng manugang ninyo, biglang umalis at hindi na nagpakita. Ngayon, ang ginawa ni yung anak ninyo, sinundan pala sa Maynila. At nang makita na may ibang babae, yun. Ang pagkakamali niya, hindi na siya umuwi. Dapat sana umuwi muna dyan sa inyo at inalagaan ang kanyang anak. Wala eh. Kung ano yung ginawa ng asawa, yun din ang ginawa. Parang gumante. Sino ngayon ang apektado? Yung bata. Karamihang apektado dito sa mga ganyang sitwasyon. Yung anak. Maraming nangyayaring ganyan. Ang nagpapalaki talaga, yung mga lolo, lola, na iba talaga yung pakiramdam ng bata na talagang minahal siya kahit na hindi niya kayo magulang, binuhos niyo yung pagmamahal niyo sa kanya. Pero ganun pa man, naghangad pa rin siya na hanapin ang kanyang mga magulang. Ngayon, nang makilala niya, makita yung kanyang ina, abay para namang hindi interesado dahil ang anak ninyo may pamilya ng iba. Diyan siguro nagbago ang ugali ng apo ninyo. Abay kahit na sino namang bata siguro sa tagal ng ganyang panahon na hinangad niyang makita sila pagkatapos parang wala lang. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Kayo rin ang lumagay sa kalagayan na ano nga naramdaman ninyo, Aling Bebang? Siyempre masakit. Anak yan na naghahanap ng kalinga ng magulang. Pero nagkamali siya. Mas nakita niya sa inyo yung pagmamahal ng isang magulang kaysa sa tunay na magulang. Aling Bebang, bagamat hindi ninyo inaalis kay Lala at palagi ninyong sinasabi sa kanya na may magulang siya,
Pero iba na ngayon ang sitwasyon, Aling Bebang. Nasa hustong pag-iisip na yang si Lala. Hindi na siya matuturuan. Nasa tamang pag-iisip na yan eh. Kaya hindi nyo na maialis siguro yung mga hinanakit. Kaya siguro, Aling Bebang, hayaan nyo muna si Lala. Para man mapagtanto niya na mailabas muna niya yung sakit o hinanakit niya sa magulang niya. Sa tagal ng panahon balawan na hindi sila nagkita, bigla na lamang masusulpot yung magulang at parang wala lang. Hindi siya mahalaga. Pakiramdam niya, hindi siya mahalaga sa kanila. Ni ang tatay niya hindi na nagpakita. Hindi naman tama yun. Kaya siguro, Aling Bebang, andyan naman sa inyo si Lala. Dalawa kayong nag-aaruga ng ipinapakita ninyo ang tunay ng pagmamahal ay isang magulang. Siguro naman kayo nang bahala sa kanya na tumayo na parang tunay na magulang. Kung may magagawa lang kayo, pag-aralan niyo siya. Total, nagsisikap naman yung bata. Ginagawa yung gumagawa siya ng paraan para may pambaon lang. Dahil matanda na rin kayo. Hayaan nyo lang muna. May awa ang Diyos, Aling Bebang. At hindi niya pababayaan ang sino mang nagsisikap o tumatawag sa kanya. Kaya, Aling Bebang, siguro ang kahuli-huli ang sasabihin ko sa inyo, kayo na siguro ang tumayong parang tunay na magulang ni Lala. Sikapin ninyo, ipamulat nyo sa kanya na may Diyos. Turuan nyo siya na matakot at nang sa ganun hindi mahiwalay ang kanyang landas sa kanyang paniniwala na may Diyos tayong handang tumulong sa atin kahit sa anong panahon. Bueno, Aling Bebang, yan na lamang siguro masasabi ko sa inyo at naway kahit papaano ay napayuhan ko kayo sa inyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at Yun!